Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, update lang tayo no, sa bracket ng qualification round and ng quarterfinal. So sino-sino nga ba yung mag-harap-harap sa qualification round and sino na nga ba yung mga waiting na teams sa quarterfinal since natapos na yung group stage. And titingnan din natin yung mga power rankings mga ba yun, no? Yung player stats, yung leaderboards, yung team rankings, kung sino nga ba yung nangunguna ngayong FIBA Asia Cup 2025. So simulan natin mga ba yun, no, dito sa final group standings ng bawat grupo bago tayo pumunta sa bracket. So sa group A mga ba yun, no? Number 1 yung Australia with 3 wins and 0 loss. Pangalawa naman yung Korea with 2-1, Lebanon with 1 and 2. And ang laglag dito sa Group A mga bayan, no, is yung Qatar. So bali pasok na sa quarterfinals, waiting na lang yung Australia sa quarterfinals na makakalaban nila. Sa Group B naman, number 1 dito yung Iran with 3-0. Pangalawa naman yung Japan with 2 wins and 1 loss. Pangatlo naman yung Guam. And pang-apat yung Syria with 0 wins and 3 losses. So dito naman sa Group B, ang nalaglag dito is Syria mga bay, no? And ang waiting na lang sa quarterfinals is yung team ng Iran. And pasok nga pala dito sa third place para sa qualification round yung team ni Jericho Cruz mga bay, no? So dalawang team yung susuportahan natin dito, yung Guam at saka yung Gilas Pilipinas. Para naman sa Group C, number 1 yung China with 3 wins and 0 loss. Pangalawa naman yung Saudi Arabia with 2 wins and 1 loss. Jordan with 1 win and 2 loss sa third spot. And pang-apat yung India with 0 wins and 3 losses. So ang nalaglag dito sa Group C is India. And ang waiting na lang sa quarterfinals is yung China. Tapos sa group D naman, dito sa group natin, number 1 yung New Zealand with 3 wins and 0 loss. Number 2 yung Chinese Taipei with 2 wins and 1 loss. Pangatlo yung Gilas Pilipinas mga bay with 1 win and 2 loss. And pang-apat yung Iraq with 0 wins and 3 losses. So sa group natin, laglag yung Iraq dito mga bay, ano? Yan. And ang pasok sa quarterfinals is yung New Zealand. So waiting na lang sila na makakaharap nila. And syempre tayo yung Gilas Pilipinas is dadaan muna sa qualification round bago makapasok ng quarterfinals. So punta naman tayo dito sa bracket nila mga bayan, no? Sino-sino yung magkaka-bracket and harap-harap sa qualification round and sa quarterfinals match-up. Yan. And predictions na rin kung sino-sino yung sa tingin natin yung makakapasok dito. Okay? So, para sa qualification to quarterfinals mga bay, narito yung mga match-up. So, una na dyan, Japan versus Lebanon. Yan, magandang laban to. Close fight to. So, yung laban nila is August 12 pero wala pang oras yan kung yung nakakamali. Yan. Tapos, para sa game na to, very close match up to. Pero I think mananalo yung Japan dito mga bay, no? Yung prediction ko, Japan yung mananalo dito. Kasi wala si Wael Arakci dito sa Lebanon. Ang lahing kawalan nun para sa Lebanon si Wael Arakci. Pero may pag-asa naman yung Lebanon dito mga bay, no? Baka ma-upset nila yung Japan. So, para sa akin sa qualification to quarterfinals na matchup ng Japan and Lebanon, Japan sa tingin ko yung papasok dito. And pag pumasok yung Japan dito mga bay, ano, makakalaban nila ang waiting sa quarterfinals na New Zealand. Yan. Magandang matchup din yan. And I think kayang talunin ng Japan yung New Zealand. Kaya niyang tapatan and ma-upset to New Zealand. Magandang laban to. Actually kahit sino dito sa Japan or Lebanon yung pumasok, kayang talunin yung New Zealand. Actually natalo na ng Lebanon yung New Zealand dati, ano, sa under FIBA games din. So, kahit sino dito sa dalawang team na to, kayang-kayang talunin and bigyan ng magandang laban yung New Zealand, katulad ng ginawa ng Gilas Pilipinas. Tapos, next naman dyan is itong for qualification to quarterfinals na laban, Korea versus Guam. Ito mukhang
mahihirapan yung kababayan natin, yung team ni Jericho Cruz dito sa Korea. Medyo minala sila ng naka-match up nila sa qualifications. Korea pa talaga. And may chance naman yung Guam na manalo kontra, may chance sila kahit papano. Hindi nga lang ganoon kalaki na ma-upset yung Korea, pero realistically on paper, ang manalo dito is Korea talaga. And malamang sa malamang tambakan ng Korea yung Guam. So, pag nanalo yung Korea mga bay, makakapasok sila sa China. Makakarap nila yung China na waiting sa quarterfinals. Yan, magandang matchup din to, Korea versus China. Dati pa lang medyo mainit na yung dugo ng dalawang teams na yan sa isa't isa. Tapos, next is yung Japan versus, Chinese Taipei versus Jordan. Okay? So, ito, very close matchup din to mga bay. Pero tingin ko Jordan yung may 50-50 to para sa akin tong match up na to. Okay? Parehas na match itong dalawang teams na to, pero tingin ko Jordan yung mananaig dito kontra sa Chinese Taipei. And kung makapasok yung Jordan, makakaharap nila sa quarterfinals yung Iran. Ayan. So waiting yung Iran. So bale maganda yung path na pinili ng Taipei at Jordan mga bay, no? Kasi Iran lang yung makakalaban nila sa quarterfinals. And yung Iran yun, hindi na sila ganoon talaga ka totally dominant sa FIBA. Wala na si Haddadi. Yan, wala na yung mga key players nila dati, tumanda na. So ngayon mga batang players na to ng Iran. So may pag-asa yung Jordan or Chinese Taipei kahit man sino yung pumasok sa kanila dito sa Iran. And syempre yung last is Philippines versus Saudi Arabia. Yan. Syempre para sa atin 50-50 pa rin tong laban na to, no? Katulad ng sa Jordan at saka sa Chinese Taipei. Pero syempre para sa atin Pilipinas yung papasok and mananalo dyan sa qualification round na to. Kahit na home court pa yan, may advantage yung KSA. Pero I think Philippines pa rin yung mananalo sa laban nila mamaya. Yun nga lang, minalas tayo kasi makakarap natin sa quarterfinals is yung Australia. Okay, pero kung makapasok man tayo sa quarterfinals, makakarap natin yung Australia. Kayang-kaya natin na makasabay sa Australia. I think may chance tayo, hindi nga lang ganoon kalaki. Okay, pero may chance tayong manalo sa Australia. Yan. Tapos, yan yung sa quarterfinals bracket mga bay, ano? Punta naman tayo dito sa player rankings. Ito sa leaderboard. Yan, sa points per game. Kasi check natin kung sino yung nangunguna dito. Yan, so sa points per game. Yan. So, nangunguna dito sa points per game is I think si Abdurrahman. Hindi tayo nakakamali. Yan, nag-average siya ng 25.3 points per game. Hindi pala, si ano pala to? Brandon Goodwin pala ng Qatar. Yung number 1 sa points mga bay, no? Yan. So, nag-average siya ng 25.3 points per game. So, check natin, balik natin para makita natin yung leaderboards talaga. Yan, view all natin. Yan. Player leaders tayo mga bay, ano? Yan, sa points. Yan, nauguna dito si Brandon Goodwin mga bay. Yan, nag-average siya ng 25.3 points per game. And then si Abdurrahman mga bay ng Saudi Arabia, ito, kaya matinik tong player na to. Nag-average siya ng 23.7 points per game. Yan. Tapos pang-apat dito mga bay na si Justin Brownlee. Yan, nakapasok si Brownlee dito with 21.3 points per game. Yan. Tapos si Dwight Ramos naman is number 8. Yan, with 18.7 points per game. So I think silang dalawa lang yata yung nakapasok pagdating sa points per game. Yan, dito sa laban sa Philippine team sa top
50 ata points per game sila lang, si Dwight Ramos and si Justin Brownlee yung nakapasok. Yan. Tapos dito naman tayo sa rebounds. So check natin kung may pumasok ba na Pinoy dito sa rebounds. Yan, pumasok dito mga bayano si AJ Edu. Yan, nag-average siya ng ilan ba to? 7 rebounds per game. Yan. Offensive rebound niya is 7. Tapos total ng defensive rebounds niya is 18. Yan. So pangalawa dito si Al-Suwailem. Ito yung mga kalaban ni Junmar mamaya, ano. So yung dalawang top 2 na tagabuhat ng Saudi Arabia talagang pasok. Okay, dito sa rankings, power rankings. So si Justin Brownlee number 16. Yan, pasok. Scottie Thompson pumasok pa sa number 20. Yan. So, Dwight Ramos, Junmar Fardo ang layo. Rank 47 si Fardo. Yan. Tapos, check natin yung sa teams. Mga bayan, no? Sa assist, check natin dito. Dito sa assist, sino na muna sa assist? Kung meron bang Pinoy yan. Pangalawa, tied sa second place si Dwight Ramos, mga bay. And then, si Scottie Thompson tied sa 7th place. So, I think silang dalawa lang. Brownlee tied din sa 21, pasok. Ayan, Chris Newsome, pumasok din. Ayan. Tapos, check naman natin yung sa 3-point category. Ayan. Kung sino yung top 3-pointer dito sa FIBA Asia Cup. So, nauna dyan si Jalen Galloway ng Australia, mga bay. Yan. Tapos, check natin kung nandito ba may Pinoy bang pumasok. Kasi sa sobrang alat, yan. Justin Brownlee, number 17 sa 3-point category. Kevin Kiambao, nasa 35 place. Yan. And then, sa top 50, yun lang. Si Brownlee lang at saka si Kevin Kiambao. Hindi nakapasok si Dwight Ramos, mga bay, no? So, yun mga ba yung mga power rankings ng mga players after ng group stage ng FIBA Asia Cup 2025. Yun lang mga ba, maraming salamat sa panonood.